Mga kapeso Pinoy, paano mo mababayaran ang 25-year loan mo in 10 years? Sabihin natin mga kapeso na maglo-loan ka ng 1 million pesos para sa housing loan. 25 years mo siyang babayaran. In 25 years na fixing period, 9.125% ang babayaran mo na interest. Ibig sabihin, ang principal at interest na babayaran mo in 25 years ay 8,477. Kasama dyan ang insurance na fixed 225 pesos monthly. Kaya ang total na monthly amortization mo ay 8,702.73. Ilagay natin ito ngayon sa calculator o sa ginawa natin na Excel file. Ang sabi natin, 9.125% daw ang babayaran natin na interest rate sa loob ng 25 years o matatapos natin yan ng April 2050 kung magsisimula tayo ngayong April 2025 at ang first amortization natin ay May 1, 2025. Sabi dito ang atin daw principal at interest na babayaran ay 8,477. Ilagay ko lang siya dito mga kapeso, 0.73. Ibig sabihin daw, mapupunta sa interest sa unang buwan ng paghuhulog natin, 7,600 agad ang mapupunta sa interest natin. Kaya ang mapupunta lang o mababawas sa ating principal ay wala pang 1,000 pesos. Tingnan natin mga kapeso kung sa pagbabayad natin ng 8,477 in 25 years matatapos nga ba natin ang loan natin. Kaya naman, mababayaran talaga natin. Pero mga kapeso, what if ang gawin natin, instead na ang fixing period natin ay 25 years, gawin natin na 10 years lamang. Kasi target natin na babayaran natin yung loan natin ng 10 years lamang. Although, naka-contract tayo ng 25 years. Ito kasi yung maganda sa mga loan ngayon. Pwede kang mag-advance payment. Pero what if mga kapeso, hindi mo nabayaran ng 10 years? Ibig sabihin, dun sa 11th year mo, dahil naka-fixed period ka, yung 7.125% mo, mababago yan on 11th year. Halimbawa, hindi natin natapos. Okay lang yun mga kapeso. Ang babayaran mo ngayon na principal at interest in 10 years or in 25 years gamit itong fixing period na 7.125% ay 7,147 pesos. Yung insurance, fixed yan mga kapeso. 225 talaga siya on a monthly basis kapag ang loan amount mo ay 1 million pesos. Kapag mas mataas dyan, mas mataas, syempre, yung fixed insurance na babayaran mo. Compare mo agad dito mga kapeso, 8,477. Pero dito sa fixing period, 7,147 pesos. Itong 25-year fixing period, ilagay natin siya dito sa computation natin mga kapeso. Sabi dito, ang babayaran daw natin na principal at interest ay 8,477.73. 8,477.73. Ang insurance natin, 225 pesos. Kaya ang total natin na monthly amortization ay 8,477 plus 225 is equal to 8,702. Ibig sabihin, sa buong taon, ang babayaran natin times 12, ang total natin na babayaran sa loob ng isang taon ay 104,000 pesos. In 25 years, ang total na nabayaran natin times 25 years is equal to 2,610,819 pesos. Sa 25 years yan mga kapeso ha, ang utang mo 1 million. Pero ang total na binayaran mo, 2,610 pesos. Pero sabi nga natin, what if? Subukan natin mga kapeso, itong 25 years pero 10-year fixing period. Ilagay ko dito yung 7,147 point, ano bang point nito? 0.73 mga kapeso. Ilagay ko siya dito mga kapeso 0.73. Pero
mas mababa ang interest rate na babayaran mo na 7.125%. Mas mababa ng 2%. Tingnan mo mga kapeso, in 25 years, mababayaran mo pa rin siya. Pero mga kapeso, hindi guaranteed ha, na in 10 years or sa 11th year, 7.125% pa din. Kasi nakafix ka lang ng 10 years. So mababago or pabago-bago ang interest rate na babayaran mo on 11th year. Kaya bago mangyari yan mga kapeso, ang gagawin natin, mag-a-advance pay tayo para mabayaran natin in 10 years. Gumawa tayo ng calculation natin gamit ang calculator.net. Sabi sa calculator.net, yung 1 million pesos daw na utang natin, huwag nyo nalang pansinin yung dollar sign, yung 1 million pesos daw na utang natin in 10 years, gamit ang 7.125%, kaya mo daw siyang mabayaran ng buo in 10 years kung ang ihuhulog mo ay 11,675.37. So ngayon mga kapeso, magbabayad tayo ng extra. Kung ang binabayaran natin 7,147, gagawin natin siyang 11,675. Magkano ba yung dagdag niyan mga kapeso? Kung i-compute natin siguro more or less mga 4,000 pesos. Pero ito yung magic mga kapeso. Yung 7,147, 25 years. Pero dagdag ka lang ng 4K na 11,675 point, check ko lang dito ulit yung point, 37 mga kapeso. Dagdag ka lang ng 4,000 pesos. In 10 years mga kapeso, mababayaran natin yung utang mo sa pag-ibig. Subukan natin yan dito mga kapeso ha. Ilalagay ko dito yung 11,675.37 pesos. Tingnan mo mga kapeso, in 10 years, or April 1, 2035, magzi-zero out na agad yung principal natin. Kung kanina, 7,145 or 7,147, pero ngayon mga kapeso, gawin mong 11,675, mababayaran mo agad yung loan mo in 10 years. Subukan natin dito sa calculator natin mga kapeso. 11,675.37. Yan yung principal natin plus interest mga kapeso. Pero syempre, may insurance ka pa din na babayaran ha, naka-fix yan. Ito ngayon ang monthly amortization mo in 10 years. 11,675 plus 225 pesos. Yung babayaran mo on a monthly basis, 11,900 pesos. Kumpara dito sa nauna na 8,702 pesos. Subukan natin mga kapeso na i-compute ang difference. 11,900 minus 8,702, 3,197 pesos mga kapeso ang idadagdag mo sa iyong monthly amortization. Ang difference niyan on amortization natin on an annual basis, 11,900 times 12 equals 142,000 pesos. Magkano naman ang difference niyan mga kapeso? 142,000 minus 104,000, 38,371 pesos mga kapeso ang idadagdag natin sa loan amortization natin sa buong taon or 3,197. Ang gagawin natin, advance to principal yung extra payment. Wag na wag mong kakalimutan yan na sabihin sa kanila na ilalagay as advance to principal. Kasi kapag hindi mo na ipalagay na advance to principal, ititreat nila yan as advance payment. Ibig sabihin, matcha-charge pa siya ng interest. Kaya wag na wag mo kakalimutan na advance to principal payment siya. Total payment natin in 10 years mga kapeso, 142,000 times 10 years. 1,428,000 ang babayaran natin in 10 years. Ang loan mo, 1 million pesos. Ito ang magic mga kapeso. Kung sa 25 years, 2,610,000 ang babayaran mo, in 10 years naman, 1,428,000.
ang total na masisave mo, 1,182,774 mga kapeso. Sulit na sulit ba mga kapeso kung magdadagdag ka ng 3,200 monthly? Pero ang masisave mo naman, 1,182,000 pesos. Ano mga kapeso? 25-year loan or 10-year loan? Comment down your questions and suggestions below.